araw na po kami hindi nagpupunta kila Chamame. So hindi kami nakikipag-usap. Right after kasi ng Valentine's, medyo hindi na okay yung sitwasyon. Kaya inayaan na muna namin. Pero syempre mas maganda bigyan natin ng space si Chamame na sa social media. So magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. Andito po tayo sa may Casa Guiñana Private Resort. At sa lahat ng gustong mag-book, message nyo lang po ako sa Pinoy Equatorial Guinea fan page. Kuya Beljun, ipromote natin ang ating Casa Guiñana. Parang ano, no? Punta po kayo dito sa Casa Guiñana at Casa Pilipina. Ito po ay napakagandang lugar for relaxation. Very solemn, sabi nga ni Ate Aya. Tapos, kung mayroon kang mga problema na gusto kayo makapag-relax, iwasan nyo muna, skip muna kayo sa mga maingay na syudad o punta kayo sa Casa Guiñana kasi dito ma-relax lang kayo, hindi lang isip, puso at kaluluwa. Kaluluwa? Kaluluwa? Soul. Soul? Yung soul mo, diba? Parang ma-relax yan. Ma-relax yung katawan nyo. Tapos, pwede kayo kung gusto nyo dito mag-tour. Pwede kayo pumunta kay Kuya Raul. Pwede po kayo sa Casa Guiñana. Ay sa buong nyo ba? Sa inyo guys yan. At siguro yung mga malalapit lang siguro na mga tourist attraction dito sa lugar nila malapit sa Casa Guiñana. Pero alam ko mayroon din dagdag yun kasi package deal yun po. So hintayin nyo lang po mag-anak po si Kuya sa kanyang Facebook page regarding po sa tour package po. Isang gabi kinabukasan halimbawa pupunta kayo sa Lumang Plaza ng Gapan or next day punta kayo sa Minalungaw. Pero may oras po yun ha. May oras yun. Tapos susunod po kayo sa rules po. Hindi pa yung 3 oras na gawin yung 4 tapos. Hindi po kasi po may mga pupuntahan pa kayo mga place. Yun po. Isa po yan sa mga aabangan nyo po na mangyayari po dito sa private resort po ni Kuya. At marami pa kayo mag-explore po kayo. Yung mga ka-explorer, baka pwede kayo mag-explore dito sa Nueva Ecija. Sa Nueva Ecija. So, ano po yun? Bali, pagka nagpunta po kayo dito, pwede namin kayong isasama namin sa tour yung package. Yung pagpunta nyo dito, then pwede tayo punta sa may Casa Batik. Yun po yung malalaking mga bougainvillea. Pag nagpa-picture kayo, sobrang ganda. Meron doon cafe. And then, after nun, pwede tayo pumunta sa Lumang Gapan na parang Little Bigan dito sa Nueva Ecija. And then, right after nun, pwede tayo pumunta sa may Minalungaw. Ito yung napakaganda. At sabi ko sa inyo, nung napunta kami doon sa Minalungaw, sabi ko nga sa inyo, mapapawaw kayo. Sobrang ganda ng lugar. O pwede natin isama yun sa itinerary ninyo. And then after nito, sa hapon, dito na kayo sa Casa Guiñana hanggang kinabukasan. Mag-night street food sa Gapan. Oo, sa Gapan, pwede rin yun. Pwede rin yun, night market, parang ganon. Pero, mas maganda na wag yung maghapon halos nasa labas kayo. Maganda, for example, natapos kayo sa tour, mga alas 6 dapat at na kayo sa bahay, mag-dinner kayo, kinabukasan dito na kayo sa Casa Guiñana, matutulog kayo at tapos pagkayari i-enjoy nyo naman yung inyong araw dito sa resort na to. Tapos in addition po that, pwede kayo magpaluto kung gusto nyo na magluto, mag-select kayo ng menu nyo, nilutuin namin, papadala namin, nakaready na po yung foods nyo dito. Pero may additional para naman po si Kuya Beljun, tsaka si Kuya si ay kumita rin. Ganun po. Kayo, gusto niyo ng breakfast. Pero kung gusto niyo naman, may catering din naman po tayo sa mga events, mga occasion, birthdays, weddings. Tapos yung magpapakasal po, maganda po maging reception niyo. Ganda ng reception pag dito sa may Casa Guiñana. Ganda po. Yes po. And then ayan po mga amigo, for today's video, syempre dahil nga po hinahayaan natin si Tia Silsa na magnilay-nilay at hanapin ang kanyang sarili. Bakit nawawala ba? Hindi, ilang araw na po kami hindi nagpupunta kila Chamame. So, hindi kami nakikipag-usap at hinahayaan namin si Chamame ay right after kasi ng Valentine's, medyo hindi na okay yung sitwasyon. Dahil syempre na-hurt ako, siya din naman na-hurt siguro or meron akong sabing hindi maganda or meron siyang nasabing hindi na maganda. Kaya hinayaan na muna namin yung kasi yung pag hindi tanggap ng bulaklak, na-explain naman na namin yun sa kanya. Pero syempre mas maganda bigyan natin ng space si Chamame na sa social media.
So, ang nangyari, hindi muna kami nagpupunta sa kanila, pero nagpapadala kami ng pagkain. O, yun. Para at least, alam pa rin niya na hindi namin siya inabandona. Actually, kaya naman niya punta ng palengke. Kaya naman niya malengke kasi nabibigyan naman ako ng pera sa kanya. Pero, para maisip pa rin niya na ito lang kami para sa kanya. O, nandito lang kami para sa kanya. So, ilang araw kaming hindi pang 5 days niya yata. Kung may napanood kayo ng mga Nance Chamame, siguro mga lumang video na yun. Pero halos pang 5 days na mga amigo na hindi kami nagkakausap ni Chamame at nagpupunta kay Chamame. Kasi mula nang dumating kami dito, halos sa araw-araw, nagkikita kami ni Chamame. Meron times lang na, for example, mga Sunday after ng pagka nag-church kami, yun, hindi kami nagkikita. And then sa hapon na. Kaya hinayaan muna namin na si Chamame ay makapag-isip-isip at magnilay-nilay at isipin yung mga magagandang nangyari dito nung umuwi sila sa Pilipinas. So, yun, alam niyo naman po si Kuya Raul, syempre, gusto natin na habaan natin yung pasensya sa mga nangyayari sa amin. So, for today's video, ayan po, ayan si Kuya Belgium at mag-question and answer na lang kami ni Kuya Belgium. At para po, sa kaalaman ninyo, kasi mag-1 year na po tayo dito sa Pilipinas. 1 year na, no? Lapit na, March, April, May, 2 months na lang, 10 months na kami nito. Napakabilis. So ilang buwan na lang po mga amigo mag-1 year na kami. So kailangan i-celebrate ito. At ang kagandahan naman nangyari mga amigo, yung after nung mainit na diskusyon doon sa may Valentine's na yon, nung sinelebrate namin, hindi pagtanggap siya ng bulaklak, nagkaroon ng time para ma-explain ko sa mga bata yung mga aking saloobin. Yun. So, Kuya Belgium, ikaw, gusto ko tang tanungin. Sa loob ng isang taon dito na pag-i-stay dito sa Nueva Ecija, yung totoo, gusto kong tanungin, naging masaya ka ba dito sa Nueva Ecija? O ikaw ba ay may time na gusto mo nang umuwi sa Bicol? Hindi, yung question mo, siya very direct to the point. Sige. Kaya direct ko naman, direct to the point. Di ba unang-una pa man, na bago pa umuwi ng Africa, napag-usapan na natin dito. So malaman mo pala pag nandito ka na talaga, di ba? Oo, hindi kasi malalaman lang pag nasa Africa ka. Siyempre, gusto ko sumama sa iyo, Kuya Raul. Gusto ko sa inyo ako magkatrabaho. Gusto ko mag-vlog tayo, ganyan. Gusto ko ganyan. Pero ang pagbating kasi natin ito, excited eh. Ang saya. Excited. Pero nung habang tumatagal na, medyo nagkakaroon na ng unti-unting problema. Actually, wala man talaga problema. Kasi may nagkakaproblema lang sa atin. Yun lang yung gusto ko sabihin. Pero hindi na yung issue. It's not a big deal. Kasi pagpunta namin masaya. Pag dito masaya pa rin dito. Kaso walang perfecto kasing pagsasama, walang perfecto na yung mga sa sitwasyon, kahit gaano ka mapera ka, kahit gaano ka kayaman, gaano ka kaunlad ang buhay mo. Mayroon talaga tinatawag na mga unwanted or mga problema dumarating. Di ba? May mga problema tayong dumarating na kailangan natin, hindi natin expected na nung tayo sa Africa, okay na hindi natin isip na mayroon pa pala ganitong usbong na mga ganitong mga problema ganito. Hindi natin alam kasi buong ang decision natin no. Kasi yung decision namin talagang masaya kami kasi decision na Chamame, tapos laging masaya si Chamame. Di ba nakita mo kung nakapansin sa Africa, laging masaya si Chamame, every happy, masaya kami lahat, contented, yun sabi ko. Kasi if you're happy, you're contented. If you're contented, you are happy. Tapos, sabi ko. Kasi nga, di ba sinabi ko na sa inyo, lahat ng bagay, di perfecto. Lahat ng bagay, walang perfecto siguro. Perfecto, kahit tayo, perfecto. Sabi ko dapat, siguro ang masabi ko lang, masaya ako dito, masaya, I'm happy. Di ba pag pumunta ako Bicol, almost 2 weeks lang, bumabalik na ako dito. Kasi masaya dito. Masaya sa pamilya mo, siyempre makita mo yung pamilya mo. Kaso, we cannot bring the family here, yung family. Kasi may nagkakaralo yung magina ko, nagtuturo doon, ayaw nagturo ng asawa ko sa university. Ganyan, magkakaroon ng mga changes, di ba sa different, mga ganyan, mga pag-transfer, maraming mga requirement, mga ganon. So ayun nga, masaya ako rito at dito naging kahit ano man yung problema natin, masaya ka pa rin. Kahit minsan katalo tayo, okay pa rin sa'yo. Okay lang, katalo.
nagtatalo kami, okay naman. Yung sama kasi namin, kilala namin sa si Raul, tapos ako kilala namin, mag-away kami yan, magtampuhan. In the end, magkaibigan naman uli kami, magkapamilya naman uli kami, ganun kami. Yun, ganun. Parang sinatsawa kami din. Marami din kasing pagkakataon, di ba? Na iba kasi pagkatalo namin for example, si Bejo nagwo-walk out, may ganon. Tapos minsan ako nagwo-walk out din ako, may ganon. Pero after 3 hours, okay na rin naman, ano? Ganun. Pinakamatagal na siguro sa maghapon, nalunod ko Tapos sa ang ano. importante, we just tell na kung nagkamali ka, mag-sorry ka. Kung nagkamali ako, nag-sorry ako. Pero ang ganda Ganun kami, ganun. ang ganda sa atin yung Forgiven. after ng hindi tayo natutulog ng hindi okay. Ayun. May tanong ako sa'yo, mayroon ako tanongan sa'yo, Raul. Hmm. Parang yung, di ba sa mga previous nating mga vlog yung tinanong kita kung naging masaya ka ba sa pagdala ng pinagsamame, kahit si Miss Carla, tinanong ka, are you happy to bring all this Africa na i-adapt mo siya, na ikaw kapaaral sa kanya, masaya ka ba? Nung una masaya ka ba? O ngayon may pagsisiba? Ngayon, di ba nung una masaya ka? Ngayon, after 9 months, may pagsisisi ka ba na kinuha mo sila? O alam ko naging masaya ka. Naging masaya ka nung una, after 3 months, 2 months, 5 months, 6 months, sibang 1 year na tayo, 1 year. So sa 1 year mo na pag-adapt sa kanila o pag-uwi na sa Pilipinas, in general lang natin. Sa pag-uwi mo sa Pilipinas, kasama Tinja, kasama kami, kasama si Jose, naging masaya ka ba until now, or something, meron kang regret na sana hindi ko ginawa to noong una, sana hindi na ganito, ganun. Yung tanong mo kasi, sabi niya kung masaya ako o In general mo na lang. in general, kung Kami nagsisisa. ako, Siguro masaya ako, hindi ako nagsisisi na si Mami nandito sa Pilipinas, kasi kahit yung decision ko na yun sa Africa pa, marami na kasing nangyari. Siyempre, yung unang mga buwan, masaya lang, ganun. Pero habang tumatagal, nagkakaroon na ng problema, nagkakaroon na sa culture shock, tapos yung kanilang kultura, may mga andun pa rin, yung pa rin na sinusunod nila, na kailangan nating isipin din sila, ganyan. Tapos dagdagan pa ng social media. Dagdagan pa ng social media. lalo- Kasi na-overwhelm sila sa social media, na na-hurt pala sila kapag ganoon, na nagbabasa ng comment, o may magme-message sa kanila, may naninirang Pilipino. So sa tanong mo na, nagsisisi ka ba? Hindi naman ako nagsisisi. Hindi ako nagsisisi. Pero may regrets ka ba? Regrets pagsisisi, Konti. ba't ko sumasagot ako? Oo nga. Tatanong ko nga sa'yo. Tatanong Hindi, ko wala akong pagsisisi. Kasi bakit ako magsisisi sa isang desisyon na alam ko naman na sa huli magiging okay din naman. Kasi ang mentality ko, lahat ng problema na susolusyonan. So maaari ngayon, galit ako, bukas hindi na. Maaari si Chamame, galit ngayon, bukas hindi na. So, pinakamaganda kasi nga, pinakamagandang ginagawa namin, ganun. Kung galit ako, galit, sasabihin ko sa iyo. Pagka hindi ako galit, edi, ayun, masaya lang. Pero may times na natotoxican ako. Yung totoo, natotoxican ako kapag may mga dramang nangyayari. Especially yung mga mabababaw lang. Pero lilipas lang naman yun. So kung ikaw kung tatanungin mo naman ako kung nagsisisi ba ako sa inyong dalawa ni Jose, siguro sising-sisi ako na dinala ko si Belgium dito sa Nueva Ecija. Sising-sisi ako na kasama ko si Belgium dito sa Nueva Ecija. Sobra. Kasi dapat lagi kasi tayo nag-aaway eh. Hindi okay sa akin lagi natin pag-aaway. Kaya nagsisisi ko, sana doon ka na lang sa Africa. Sana naiwan ka na lang kasama ni Aya. Yun ang totoo. So sinasabi ko ito dahil ayun yung alam ko na makapagpapaano ng damdamin ko. So pasensya na Belgium, pero sasabihin ko talaga na nagsisisi ako na nandito ka ngayon sa harapan ko at kasama ka namin ni Jose. So yun. Charot. Joke lang. Charot lang. Hindi ako sisisi. Love ko si Kuya Belgium. Love ko si Kuya Belgium kasi
Sa hirap ginawa, magkakasama kami niyan. Nakita ko niya kung paano ako lagaan yan nung nasa Africa ako. Madalas kasi ako nagkakasakit sa Africa. Mentally hindi okay talaga. At saka lagi ako nagkakasakit doon. Si Kuya Belgian lang yung na lagi nag-aalala sa akin doon. Si Jose, ganun din naman. Kaso si Belgian kasi, siya yung parang tatay na, o nanay na gano'n, nanay na, Nanay? nanay maalaga. Ah. Hindi ko sinabing nanay ka. Anong bardago lang ba? Sabi ko, para ka nanay na maalaga. Nakakahiyaman mga amigo, pero para akong baby sa Africa. Silang dalawa ni Jose, pagka nagkakasakit ako, si Belgian pinagluluto ako niyan, na meron pang time na sinubuan mo ako, no? Sinubuan. Sinubuan mo ako ng noodles, huwag kang sinungaling. Sinubuan. Ay, si Joy pala yun. Si Joy. Si Joy. Oo, si Joy pala yun. Grabe That na time, katamaran mo niyan. Mapasumo ka pa yan. Ano ka, baldado? si Joy pala, si Joy. Oo, Si Joy, si Joy, sinubuan ako niyan, para akong mga kapatid. Kaya nakakamiss din yung Africa sa to lang. Kahit na hindi kami minsan nagkakasundo-sundo doon, pero para kaming family. Hanggang ngayon nagkakausap kami ni Joy, tsaka ni Joy, lagi kami nagkakausap noon. Shout out sa Joy. Oo, lagi kami nagkakasundo ni Joyful Blario, ni Joyful. Nag-invite nga siya, pagpunta tayo Laguna, ipasilo tayo. Gusto ko ikaw tatanungin kita isang beses na lang. Ilang question sa muna, Darishon na. Sige. Gano'n ba, ano yun, yung pensya mo napakalaki, di ba? Oo, ngayon naumi ako. Pasensya mo. Tapos, naumi ako, nang nasa Africa hindi. kailan ka, kailan ka susuko? Tanong ko. Hanggang kailan ako Sa mga susuko? problema. Problema o sa in general or sa pamilya Matinga o sa inyo? Sa pamilya Matinga, kasi ako alam ko naman, kasi diyan ang bahay ko, uwi ako pinipaglaw na ako, uwi nakabay yung ko lang eh. Sa aeroplano lang yan eh, wala po yung kabete lang. Ang tanong ko, yung pamilya Matinga, kasi napakahirap, kung susukaan mo Matinga, napakahirap susukaan ang pamilya Matinga, kasi unang-una, yung future na eh. Yung future ng mga bata. Pangatlo, yung napakamahal na mga ticket, pabalik, pero kailangan sila mag-exit, kailangan sila umalis dito sa Pilipinas. So, yung pangatlo, siyempre, yung naging part na siya ng family. Kaso nga lang, di ba, may mga bagay na hindi natin pwede Ipatupad. Ipilit sa kanilang buhay na ganun talaga sila, di ba? May mga ganun kasi, especially pag matanda ka na. Yung hindi mo pwede magsabihan ng isang matanda kasi mas matanda pa. Alam mo si Chamamit, mas matanda pa Chami kayo ay kay Ruel, o sa akin, hindi yung pinasabi si Chami, ganito gawin mo Chami, hindi. Kasi, ang sabi ni Chami, hindi na ako bata, na pwede pagsabihan ng ganyan. Hindi na ako bata, ganyan. Kasi, di ba, pag sabi ni Chami, yan lagi sabi niya, hindi na ako bata, Ruel, napasabihin mo ako ganyan. Ako'y matanda na ako, sabi niya. Kasi may mga bagay ganun. May mga bagay kasi sila na hindi nila kayang baguhin. Hindi baguhin. Oo. Yung mga bagay, alam mo na yun, napanood yun sa vlog. May mga bagay sila, elaborate may mga bagay sila, may mga bagay ko kasi na hindi nila kayang baguhin. So, siguro kung, ano ba? Ano tanong? Tanong ko, ako ay susuko sa pamilya Matinga kapag ako ay blank. Ako ay susuko sa pamilya Matinga kapag ako. Reason? Hindi ako sila. Sila susuko sa'yo? Kapag ka sila ay sinabi na sa akin na, Kuya Raul, kami ay okay na. Na-experience na namin ang Pilipinas, na-experience namin mag-aral. Pero, gusto na namin bumalik sa Equatorial Guinea. At yun yung tingin namin na magiging okay kami. So tingin ko kung sila ang susuko. Pero kung ako ang sasabihin mo, syempre hindi. Ba't mo sila susukuan? Yung decision mo rin Desisyon nila yun Sa bawat desisyon, dapat sila, hindi ako. Kasi, ang pangit naman na sasabihin mo, magsiuwi na kayo dahil ganyan ugali ninyo, mga ganon. Magsiuwi na kayo dahil hindi kayo sumusunod dito. Hindi sa buhay natin Belgium, meron tayo sariling desisyon. At bawat desisyon dapat irespeto. So sa pagkakamali, halimbawa nila Chamame, o kung hindi nila kayang gawin yung mga bagay na nakasanayan nila talaga sa Africa, edi irespeto. Kasi sino ba naman for example, ikaw, sabihin sa'yo na ganito ang gawin mo pero hindi mo kayang gawin dahil gagawin mo yon dahil masama sa loob mo. Di ba hindi maganda yun? Siyempre, kung sila na lang magdidesisyon kung hindi nila gusto sa Pilipinas,